Nagsisimula ang kwento sa pinakamalakas na pangkat ng mga adventurer, ang Silverwing Battalion, na sumusubok na talunin ang isang napakalaking ice dragon. Nagsimula ang labanan nang ihampas ng dragon ang buntot nito sa bukid, ngunit naiwasan ito ng mga adventurer at gumanti gamit ang kanilang pinakamalakas na attack spells. Ngunit wala silang naidulot na pinsala sa napakalaking hayop. Bilang ganti, huminga ng yelong apoy ang dragon at pinilit silang gumamit ng depensa, ngunit masyadong malakas ang atake nito para sa mage ng grupo at madali nitong nabasag ang kanyang pananggalang. Ngunit bago pa man maabot ng atake ng dragon ang mage, sumugod si Dennis, ang tagaluto ng grupo, at hinarang niya ito gamit ang kanyang braso. Ngunit sa kabila noon, nasugatan din ang braso ng mage dahil sa pag-atake ng dragon. Nakita ito ni Dennis, kaya gumawa siya ng gamot-panggamot gamit ang kanyang mahika at tinulungan ang nasugatang mage, at pinagbuti pa ang kanyang loob. Nang masaksihan nito, ang bise-kapitan ng grupo na si Katie ay tumango na may ngiti bilang pagsang-ayon, pero tila naiinggit naman ang kapitan ng grupo na si Vigo sa kanilang kusinero dahil sa hindi malamang dahilan. Dahil sa inis, gumawa si Vigo ng mahiwagang dagger at sinaksak ang mata ng dragon kaya ito'y nagalit at nagpakawala ng maraming madilim na kidlat na papatama sa mga adventurer. Muli nilang sinubukan ni Katie at ng kapitan na sugpuin ang halimaw, ngunit bigo sila at napilitang umatras ang buong grupo. Kalaunan, nagpatawag ng isang mahalagang pagpupulong ang kapitan, ngunit bakante ang upuan ng pangalawang kapitan. Sinimulan ni Dennis ang usapan sa pagtatanong kung bakit sila pinatawag, at doon nagsalita ang kapitan, sinisisi siya sa pagkabigo nila. Aniya, sana'y nanalo sila kung hindi lang nakialam si Dennis at natakot ang dragon gamit ang kanyang dread voice skill. Nagprotesta si Dennis, nilinaw na si Vigo ang nag-utos sa kanya na pero si Vigo ay mariing tumanggi at sinabing hindi niya gagawin ang isang desisyong nagmamadali ng isang baguhan. Naalala ni Dennis na ang kanilang layunin ay ang pagkuha ng mga bihirang bagay na nahuhulog mula sa dragon, pero nang ito'y magalit, hindi na ito naging posible, at ang grupo ay napadpad sa isang mapanganib na lugar. Si Vigo ang nagsabi sa kanya na gamitin ang pananakot na kasanayan na tinatawag na dread voice, maaaring nabigo sila sa misyon, pero dahil sa ginawa, lahat sila ay nakaligtas. Noong panahong yun, iginagalang ni Dennis si Vigo dahil sa ginawang matapang na desisyon, pero ngayon parang ginagamit lang ito ng kapitan para isisi sa kanya ang lahat. Sinisi pa nga ni Vigo si Dennis na especially iyan ang kalabang partido at tuluyan na siyang pinalaya sa grupo. Laminggalinga si Dennis, umaasang may magsasalita para sa kanya, pero nanatiling tahimik ang buong grupo, natatakot magsalita sa harap ng kanilang leader. Dahil wala nang magawa, tahimik na ring sumama si Dennis. Tinawag pa siyang hamak na kusinero ni Vigo, kaya tuluyan na siyang napuno. Napagpasyahan ni Dennis na ipagtanggol ang sarili, at pinaga niya ang kanyang mga kutsilyo gamit ang mahika para maghanda sa pakikipaglaban. Patuloy siyang nilalay ng kapitan at sinabi nitong kahit pareho silang level 99 na, si Dennis ay isang kusinero pa rin na wala namang pwesto sa grupo nila. Habang tumitindi ang tensyon, pareho silang nagpakita ng malakas na aura at nang mukhang magsisimula na ang isang pagtatalo sa loob ng Silver Dragon HQ, sumuko na si Dennis. Sinuntok niya ang mesa at sinabing hindi na niya problema ang grupong ito, saka lumabas para simulan ang kanyang pangarap na paglalakbay bilang isang chef. Habang naglalakad siya sa masikip na mga kalye, nilingan ni Dennis ang likuran, alam niyang panahon na para magpaalam sa kabisera. Bigla na lang may batang babae na bumangga sa kanya at aksidenteng nabitawan ang lobo. Mabilis na binitiwan ni Dennis ang bag niya at tumalon para saluhin ito, isinauli sa kanya, at pinaalalahanan na huwag niyang pakawalan ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Samantala, pinagmamasdan ni Vigo ang lahat mula sa malayo at ngumisi ng nakakaloko habang tahimik na nagpa siyang isagawa ang kanyang tunay na plano. Nang magsimulang lumabas si Dennis ng syudad, hinabol siya ni Katie. Habang naglalakad si Dennis, sinubukan siyang pigilan ni Katie at tinanong kung sino ang mag-aalaga kay Alchemy at gagawa ng gamot at pagkain para sa kanila ngayong aalis na siya. Sinabi ni Dennis na may papalit na sa kanya na may kaparehong kakayahan kaya dapat humanap siya ng ibang lugar para kumain. Sinundan siya ni Katie at sinubukang kumbinsihin siya, na sinasabi na ang kanilang grupo ay naging pinakamalakas sa mundo dahil sa kanya. At karamihan sa mga miyembro ay hindi pa rin alam na siya ang nagsuporta sa likod ng mga eksena sa buong panahon. Gumawa siya ng isang huling pagtatangka na pigilan siya,
at nang hindi ito gumana, hiniling niya na magluto pa siya ng kahit isang huling hapunan at marahil ay ilang pagkain pa. Tiningnan siya ni Dennis at tinanong kung yun lang ba talaga ang naiisip niya. Napagtanto ni Katie na wala siyang maisasabi na makakapagpabago ng kanyang isip, kaya tinanong niya kung ano ang plano. At si Dennis ay nagkukwento ng pangarap niyang magbukas ng restaurant at nagpapasalamat sa kanya dahil pinayagan siyang sumapi sa Silver Wing. Naalala niya kung paano nanghingi ng suporta si Vigo dahil sa sobrang lapit nila ni Katie, at tila ba interesado rin ito kay Katie. Humingi ng paumanhin si Dennis dahil hindi na siya makakasama at nagpaalam na habang iniiwan na niya ang buhay pag-a-adventure. Habang nagpapatuloy ang kwento, sa wakas ay nakarating si Dennis sa isang maliit na bayan kung saan niya balak buksan ang kanyang restaurant. Nagsimulang maghanap siya ng mga kagamitan at pumasok sa isang tindahan, kung saan sinubukan siyang lokohin ng may-ari, si Polvo, na ipagbili sa kanya ang isang mamahaling refrigerator na tinatawag na icebox. Habang bibili na sana si Dennis, may naalala siya sa paborito niyang libro. Paano magbukas ng restaurant para sa mga retiradong adventurer? Mabilis niya itong binuklat para kumpirmahin na mas mainam na panatilihing mababa ang mga gastos sa simula. Sa kanya naalala na kaya niyang gumamit ng ice magic at sinabi sa tindera na hindi na pala niya kailangan ang icebox. Pagkalabas ng tindahan, taas noo niyang hinawakan ang libro dahil balak niyang sundin ito ng buong husay. Bumili siya ng isang abandonadong propiedad sa napakababang halaga. Nakipagkilala siya sa mga lokal na supplier ng may paggalang at pagkatapos ay bumili ng mga kaldero para sa kanyang kusina, saka lang. Nang sa tingin niya ay handa na siyang magsimula. Napansin niya ang isang pahina sa libro na nagmumungkahi ng pagkuha ng katulong imbes na magtrabaho mag-isa. Nang mga sandaling yun, nakakita siya ng maraming taong nagkukumpulan sa paligid ng isang negosyanteng nagtitinda ng mga alipin. Isang babae, dating anak ng isang marangal na pamilya ngunit natalo at Naples ang mga magulang, ang ipinagbibili ng lalaki. Mataas ang puri ng negosyante sa babae para mapamahal ang presyo, at kung ano-ano pang nakakapanghinayang na komento ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, kaya't nakaramdam ng awa si Dennis, pero sinabi niya sa sarili na hindi niya kayang tulungan ang lahat. Ngunit nang itaas ng dalaga ang mukha at tignan siya, biglang nakita ni Dennis ang refleksyon ng kanyang nakaraan sa mga mata nito. Nagsimulang magtawaran ang mga tao mula 300,000, umabot hanggang 800,000. Bigla ang lumagpas sa hangganan si Dennis at nagbigay ng pinakamataas na alok na 1,000,000 na ikinanganga ng buong karamihan. Natuwa ang mga ngalakal at ibebenta na sana ang dalaga kay Dennis, ngunit biglang sumulpot si Halvo at nag-alok ng 1.5 milyon. Hindi matiis ang lalaking yon. Agad na tinaasa ni Dennis ang alok niya sa 2 milyon. Nagpapatuloy ang pag-aagawan at umabot na sa 4 na milyon, at sa huli, inubos ni Dennis ang lahat ng pera niya para bilhin ang babae, kaya halos wala na siyang natira para sa sarili. Pagkatapos noon, dinala niya ito para magpalit ng damit, at napaka-cute nito sa bagong suot. Tahimik na sumusunod ang babae kay Dennis, kahit na sinabihan na siyang manatili malapit, na wala pa rin siya. Nasagi-sagi siya, paulit-ulit na nabangga sa mga tao, at nasigawan pa. Saan man siya tumingin, mga hindi pamilyar na tao lamang ang nakikita niya sa malamig at kakaibang mundo. Nakatayo siya ng tahimik, mahigpit na nakahawak sa damit niya, at saka lang siya nakita ni Dennis. Sinabihan siya nitong nag-alala ito dahil nawala siya, at dinala siya pabalik sa tirahan nito. Humingi pa nga ito ng paumanhin dahil sa sobrang bilis ng lakad nito. Sa wakas, nakapagsalita na ang dalaga at tinanong kung bakit siya nito binili. Sumagot si Dennis na dahil may naalala siya sa nakaraan na kahawig nito. Sinigurado naman ni Dennis na maging komportable siya at tinanong ang pangalan nito. Noong una, sinabi nitong tawagin na lamang siyang alipin, pero nang magpumilit si Dennis ng mahinahon, sinabi na nito ang pangalan niyang Eight Liar. Magalang din namang nagpakilala si Dennis, at nang tanungin siya kung ano ang dapat niyang gawin, sabi niya sa kanya na pwede niyang gamitin ang ikalawang palapag ayon sa gusto niya, at malaya siyang umalis kung sakaling magdesisyon siya. Habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya ang dalaga, kumagusot ang kanyang sikmura, kaya ngumiti si Dennis at sinabing maghintay siya habang nagluluto siya. Napakahusay ng pagkilos ng chef, maayos na dinadagdag ang bawat sangkap, at sa loob lamang ng ilang segundo ay nakagawa na siya ng isang napakasarap na ulam. Pinagmasdan ng dalaga ang lahat ng ginagawa niya, at nang samubo siya ng pagkain,
naningkit ang kanyang mga mata sa tuwa, at dali-dali niyang tinapos ang pagkain habang lumuluha. Nauunawaan ni Dennis na maraming pinagdaanan ang dalaga, kaya't pinili niyang huwag munang tanungin ang nakaraan nito hanggang sa maging handa na itong magkwento sa kanya. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang dalaga na masayang kumakain, ngunit nang tanungin niya ito kung masarap ang pagkain, naparami ang kain ni Eitlier at nasamid, nagbubuga ng kakaibang tunog na ikinabahala ni Dennis dahil baka may makarinig. Kinaumagahan, nalinis na ni Eitlier ang buong lugar, kumikinang na ito. Binigyan siya ni Dennis ng isang hanay ng damit pangluto at pinatikim niya ang mga niluluto niya. Gumagawa siya, isinasali niya ito sa bawat maliit na gawain, at sa halip na sumusunod sa likuran niya ng may layong malayo, ang dalaga ay nagsimulang maglakad na magkatabi na sila. Nang matapos ang mga paghahanda, si Dennis ay nagsalita ng may sigla at pinag-bump fist pa nga niya ito. Napagpasyahan niyang pangalanan ang lugar na Adventures Restaurant at sinimulang ipaliwanag ang mga bagong tungkulin ni Eitlier. Sinabi niya rito na ito na ang kanilang poster girl, at nagsimulang magpanggap pa nga si Eitlier na parang waitress. Ang pagmasdan nito na labis na nagiging masigasig ay nagpapasaya at nagpapadama kay Dennis ng pagmamalaki, at kinukuha niya isang huling lingon upang tiyakin na lahat ay maayos na. Matapos kumpirmahin na handa na siyang magbukas, sumigaw siya ng malakas, na hinihintay ang pagdating ng kanyang unang customer. Umaasa siyang makuha ang loob nito sa kanyang pagkain para paulit-ulit itong bumalik at kumain ng 3 beses sa isang araw, at higit sa lahat, umaasa siyang makabayad ito dahil wala na siyang pera. Nang mga sandaling yun, bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok ang isang adventurer, nakasuot ng kakaibang armadura. Nakita niya ang customer na nakabalot mula ulo hanggang paa sa mabigat na armadura na walang kahit isang puwang. Natigilan si Dennis, pero naalala niya ang itinuro sa gabay, na kung minsan ay may mga taong giliw na ayaw istorbohin, kaya dapat ay respeto ang kanilang kagustuhan at gawing komportable ang kanilang pananatili. Nakangiti niyang kinausap ang lalaki at sinabi kay Eitlier na magdala ng isang basong tubig. Habang tahimik na umuupo at nagbabasa ng menu ang lalaki, tinitigan siya ni Dennis, iniisip na mahirap na ulam ang o-orderin nito, pero nahihiyang tinuro lang nito ang maliit na mangkok ng kanin at isang putahe. Tinanong ni Dennis kung may iba pa itong gusto, pero mariing tumanggi ang lalaki, kaya pagkatapos niyang tinanong niya kung maliit lang ang kain nito, at sumagot ng hindi, mabilis na naunawaan ni Dennis na wala lang itong pera. Pagkatapos noon, bumantong hininga si Dennis at sinabi sa lalaki na magluluto siya ng katsuden, pero nang inig ang boses ng babae habang ipinaliliwanag niyang kulang siya sa pera. Naiinis si Dennis at sinabi na dapat kumain ng maayos ang isang malakas na tao, pero pagkatapos ng ilang sandali, napagtanto niyang boses pala ng babae ang narinig niya sa loob ng malaking helmet. Ilang minuto ang lumipas, inamin sa kanya ni Henrietta, ang babaeng knight, na pinalayas din siya ng grupo niya at tinawag niya itong mga mas-asama dahil ang dahilan daw ay dahil babaeng knight. Hindi gaanong malakas at nagiging pabigat lang, kaya hindi nila kailangan ng isa sa grupo nila. Sabi niya, wala namang kinalaman ang kasarian sa galing, at sang-ayon si Dennis, pero aminado rin siya na level 23 pa lang siya ngayon, at sa tingin ni Dennis ay maayos naman ang progreso niya para sa kanyang level. Tapos, sobrang na-excite siya sa pinakamalakas na grupo, ang Silverwing, dahil ang vice captain nila ay isang babaeng mandirigmang may espada rin tulad niya. Kinikilig si Henrietta kay Crimson Swift, ang legendang mandirigmang may espada, na itinuturing ng iba na pinakamalakas na babaeng mandirigmang isinilang, pero bumulong si Dennis na nakakainis din siya, at nang nagtanong kung ano ang ibig sabihin noon, nagkunwari siyang walang sinabi. Sunod, inamin ni Henrietta na naghahanap siya ng salo-salo ng hindi nagsasalita, para hindi nila mahalata na babae siya. Pero mahirap naman sumama sa isang salo-salo ng hindi nakikipag-usap, at ngayon wala na siyang pera at trabaho. Pagkatapos ng therapy session niya, hinainan siya ni Dennis ng masarap na katsuden at sinabing sulitin niya habang mainit pa, at babayaran na lang siya balang araw. Walang pag-aalinlangan, naningkit ang mga mata ni Henrietta pagkagat pa lang sa crispy na hipon, at sobrang sarap kaya napuno ang pisngi niya at sinabing ito na ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Nang magpasalamat ito pagkatapos kumain, sinabihan niya itong maging regular na kung gusto nitong magpasalamat, at gusto naman sana ni Henrietta yun kung hindi lang dahil sa wala siyang mapagkakakitaan kung wala siyang trabaho. Naisip niya na tanungin ang mga customer niya kung kailangan nila ng babaeng mandirigma,
at inaya niya itong kumain ulit para malaman nito kung may nahanap na siyang grupo. Maya-maya pa, may grupo ng mga lalaki ang dumating sa restaurant at namangha rin sa sarap ng pagkain, at ang cute pa raw ng maliit na waitress. Pinuri nila si Dennis, kaya natuwa ito, at tinanong niya si Ate Liar kung masaya ito. Na tinawag din nilang cute, pero tahimik siyang umalis, walang emosyong ipinapakita, bagamat mas mukhang masaya siya kaysa dati habang nahihiyang nagsisilbi sa isang mabait na matandang babae. Nang mga sandaling yun, narinig ni Dennis ang mga lalaki na nagsasabing panahong muli nilang simulan ang kanilang pakikipagsapalaran, kaya tinanong niya sila kung grupo ba sila at sinabi niyang kilala niya ang isang babaeng mandirigma na gustong sumama. Nang marinig nilang babae ito at magaling, ang kanilang leader ay lubos na natuwa na tanggapin siya, at sinabi niya kay Dennis na maaari itong sumama sa susunod na araw. Medyo nagulat si Dennis sa sobrang bilis ng pagpayag nila, at ipinaliwanag ng lalaki na ang grupo nila nangangailangan ng isang malakas na kalaban. Nang gabing yun, hindi makapaniwala si Henrietta sa bilis ng paghahanap ni Dennis ng party para sa kanya at nagpasalamat siya. Sinabing babayaran niya ang utang na loob sa pamamagitan ng pagkain sa restaurant nito gamit ang kanyang unang sweldo. Gayunpaman, nag-isip-isip si Dennis at sinabi na kahit siya ang nakahanap, dapat maging maingat si Henrietta sa sasalihang party. Pero bago pa niya maipaliwanag ang ibig niyang sabihin, sinabi ni Henrietta na hindi naman malaking bagay yun, at hindi niya magagawa ang lahat kung pag-iisipan niya ang bawat detalye. Nakitang desidido na si Henrietta, inalok siya ni Dennis ng isa pang masarap na pagkain na natutunaw. Nawala ang lahat ng pag-aalala ni Henrietta, at nangako siyang magbabayad ng utang na loob habang nahihiyang kumakain ng may bukas na bibig. Nang magtanong siya kung ano ang o-orderan bukas, napagtanto niya na baka araw-araw na siyang kakain doon, at nagpaalam na sila ng gabing yun, habang sina Dennis at Ate Liar ay naglilinis sa likuran. Ang huling dalawang customer ay nag-uusap kung gaano kasarap ang luto niya, at pagkatapos noon, pinag-usapan ng mga babae ang kumakalat na balita tungkol sa isang grupo ng mga lalaki na nang-aakit ng mga babaeng nag-iisa at sinasaktan pagkatapos dalhin sa isang liblib na lugar. Agad na nakapukaw ng pansin yun kay Dennis, at narinig niya ang babaeng nagsabi na hindi pa nahuli ang mga lalaki dahil iniwan nila ang babae roon para itago ang ebidensya, at lumilipat sila sa susunod na bayan matapos nilang gawin yun ng 2 o 3 beses. Pagkatapos makinig sa buong kwento, naalala niya ang grupo ng 4 na lalaki, pero umaasa siyang hindi sila ang mga masasamang tao. Kinabukasan, matapos magpakilala ni Henrietta, ang kanilang leader na si Steele, at ang 3 lalaki ay nagpakilala rin. Sinabi ni Steele sa kanya na maging kalmado lang sa paligid niya tulad ng iba, kahit na siya ang leader. Doon, nagtungo sila sa kagubatan. Tinanong ni Henrietta si Steele kung ano ang misyon, at sinabi nitong simpleng pagtitipon lang daw ng mga gamit. Nang marinig niyang kailangan lang nilang pumasok at mang-alap ng ilang bagay, na-curious si Henrietta kung ano ang mga yon, pero sinabi ng mga lalaki na ipapaliwanag na lang nila sa loob. Pumayag na lang si Henrietta para hindi mahirapan ang sitwasyon. Pagkapasok, madali niyang natalo ang lahat ng halimaw sa unang palapag, at pinuri siya ng husto ng mga lalaki kaya namula siya. Ngunit nang sabihin ni Steele na lalalim pa sila, masaya siyang naramdaman dahil umaasa sa kanya ang grupo niya. Hindi gaya ng dati na kinukutya siya. Dahil babae lang siya, iniisip niyang magiging maayos ang lahat sa bagong grupo nila. Hindi niya alam na ang mga peking ngiti sa mukha ng mga kasama niya ay nawawala kapag wala siya sa paningin. Habang tumatagal ang paglalakbay, nakapag-udyok sila ng isang bitag na nagpatawag ng isang higanteng golem, pero si Henrietta ay agad na sumugod at pinutol ang braso nito. At pinagpatuloy niya ang pagiging pangunahing atake sa loob ng maraming oras hanggang sa mapagod na siya at nanggawala ang lakas ng kanyang mga binti. Gayunpaman, nagkunwaring nagulat pa rin si Steele na pagod na siya, at ipinaalala niya rito na sinabi nitong hindi naman kalaliman ang pupuntahan nila, pero sinabi ng leader na malapit na sila, kaya pinilit pa niya ang sarili. Ang daan hanggang makarating sila sa minahan ng kristal. Doon, ipinaliwanag ng mga lalaki na pumunta sila roon upang mang-alap ng mga asul na kristal na tinatawag na memory crystal at agad na nagsimulang mangolekta, narinig nilang bumantong hininga si Henrietta at napaupo dahil sa pagod. Kaya't tinanong ni Steele ang mage na si Marmok na gumamit ng recovery magic sa kanya. Ngunit sa halip, ginulat siya nito ng isang nakakahinang spell na nagpahina ng kanyang katawan, at nang subukan niyang abutin ang kanyang espada, tinadyakan ni Steele ang kanyang kamay at sinipa ito palayo.
Mabilis na napagtanto ni Henrietta na na-paralyze siya habang tinatapakan siya ni Steele at pinasalamatan siya. Dahil ang bobo at madaling mauto. Pero ipinagtatanggol siya ni Marmok at sinabing dahil nga sa sobrang bobo nito ay makakagawa sila ng magagandang alaala kasama siya. Mamatay tao ang tingin ni Steele sa kanya, at sinabi na ang mga babaeng mandirigma ang pinakamagandang biktima dahil magaganda ang katawan, at ipinagbigay alam na palalayain siya pagkatapos maglaro ng kanyang grupo sa loob ng 1 oras. Humingi ng panalangin si Marmok para sa kanyang pagkaligtas, dahil hindi na siya makakabalik sa dati dahil sa epekto ng pampamanhid. Doon na nagsisi si Henrietta dahil hindi niya pinakinggan ang payo ni Dennis at hindi naging maingat nang mapansin niyang kainahinala ang kilos ng grupo. Pagkatapos, sinimulan nilang habarin ang mabibigat niyang baluti, pira-piraso, at patuloy na sinisiguro ni Steele na walang tutulong sa kanya. Kahit gaano pa siya sumigaw, at nang mawala na siya ng pag-asa. Napansin ng mga lalaki ang isang kakaibang ingay na maaaring galing sa ibang grupo. Pag-utos ni Steele kay handok na siyasatin yon, isang malaking bato ang lumipad at tumama ng malakas sa kanya. Naguguluhang tinitigan ng mga lalaki ang nilalang na may dalang 2 malalaking kutsilyo at may takip ang mukha. Habang bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso, nag-iisip sila kung ito ba'y halimaw o isang napakalaking tao na may dalang malalaking kutsilyo sa kusina, pero agad na inutusan ni Steele si Marmok na gumamit ng mahika para hanapin ang kahinaan nito sa gitna ng pagkataranta. Nabigo ang kanyang gayuma at napagtanto niyang mas mataas ang antas ng magpapaandar kaysa sa kanya kaya hindi niya ito mapaglalabanan. Habang nagugulat pa si Steele sa posibilidad, bigla na lang sumulpot ang magpapaandar sa likuran niya at isang hampas lang ng kutsilyo nito ay tumilapo na ang lalaki sa pader, naiiwan ang iba na nanginginig. Sinubukan nilang tumakas, pero binigyan sila ng magpapaandar ng nararapat na pagsusuplada, habang si Henrietta naman ay nagtataka kung sino ang bihasang chef na nagligtas sa kanya at nawalan ng malay. Nang gabing yun, ikwento niya kay Dennis ang lahat ng nangyari at na nagising siya sa waiting room ng guild, at hindi niya raw nagawang magpasalamat sa malakas na tagapagtanggol niya. Naiintindihan ni Dennis kung gaano kahirap yun, at ibinahagi rin ito na kakaiba. Ang mga umaataking nakita nilang maayos na nakatali sa labas ng pasukan ng kulungan, at matapos itong imbestigahan ng guild, nalaman nilang lahat sila ay may bounty sa ulo. Aminado ito na parang panaginip lang ang lahat, at natuto na siyang pumili ng mga kasama sa grupo sa hinaharap, gaya ng payo ni Dennis. Pero nakukonsensya rin si Dennis dahil hindi niya naimbestigahan si As. Dahil inaangkin ni Henrietta na ang ginawa lang nito ay paghahanap ng grupo para sa kanya, malakas ang pagkagutom nito kaya kahit nag-aalala pa siya na wala siyang pera, tinanong siya ni Dennis kung ano ang gusto nitong orderin. Gustong-gusto, walang pag-aalinlangan, narinig na nahihiyang nag-order siya ng Supreme Hajjan Steak Set, na ikinagulat ni Dennis dahil ito ang pinakamahal sa menu. Kaya agad siyang nag-atres at pumili na lang ng pinakamurang pagkain. Pero sinabi ni Dennis na hindi na pwedeng bawiin ang order niya at pinayagan si Atelier na magpahinga na para makadate sila. Biglang dumating din ang mga regular na customer at nag-order ng Paloma Gratin. Pagkatapos ng ilang sandaling pagluluto ng may konsentrasyon, sinerve ni Dennis ang Supreme Hajjan Steak Set na ikinaligaya ni na Henrietta at Atelier. Sige, tinanong siya ng mga babae kung bakit siya nakasara noong nakaraang 2 araw dahil masama iyon para sa mga bagong negosyo tulad ng kanyang restaurant, at ipinaliwanag niya na mayroon siyang importanteng aasikasuhin. Naku-curious, napansin ni Henrietta na ang itsura niya ay kamukha ng kanyang iniidolo mula sa likuran, pero may dumating na ibang customer. Kinabukasan, sunod-sunod ang kwentuhan ni Henrietta, at nang sa wakas ay may itanong siya kay Dennis. Ang sagot nito ay akala niya ay hindi naman siya kinakausap. Pagkatapos noon, dali-dali niyang pinalipat ang usapan at tinanong kung ano ang gusto nitong kainin. Sorcery ramen ang napili niya, at agad na nagsimula ang chef sa pagluluto. Habang naghahanda ng pagkain, umamin siyang nakikinig pala siya buong oras at saka binalik ang usapan sa tanong nito. Tinanong kung bakit gusto nitong itago ang kanyang kasarian. Nang walang maisagot si Henrietta, sinabi ni Dennis na gawin na lang ang nararapat sa kanyang pakiramdam at saka iniharap ang usok na mangkok ng sorcery ramen na inorder nito. Tahimik na sinunod ni Henrietta ang payo at tumayo. Humingi siya ng paumanhin upang magpahinga saglit sa silid sa likuran at dali-daling inalis ang lahat ng kanyang kasuotan. Pagbalik niya, ibang-iba na ang kanyang suot. Habang bumabalik, iniisip niya kung paano nakakalimutan ng mga tao kung sino sila, pero sa halip na
Nahulog doon, ngayon ay naiintindihan na niyang masarap ang pakiramdam na maging sarili siya. Pagkatapos ay tumango si Atelier bilang pagsang-ayon sa kanyang bagong kasuutan, na nagpapasimulang mamula kay Henriette sa tuwa. Nagsimulang kumain si Henriette at inenjoy ang bawat subo ng pagkain. Pinanunood siya ni Dennis na may ngiti, natutuwa sa kanyang kasiglahan. Ngunit bigla siyang nagtanong kung gusto nitong sumali sa isang grupo. Pinaalala niya rito na pagkatapos kumain ay kailangan na nitong maghanap ng trabaho at simulang bayaran ang kanyang utang. Nang marinig ni Henriette na may utang nga pala siya sa chef, nagpanik siya at nag-iingay ng husto. Habang nagkakagulo, bumukas ang pinto at isang makinang na adventurer ang pumasok, kalmadong umupo, at nagtago sa likod ng menu habang naghahanda ng umorder. Napatingin si Dennis sa bagong customer at naguluhan, hindi niya moari kung gwapong lalaki o magandang babae ito. Nang magtanong ang customer kung ano ang masarap doon, tiwala namang sumagot si Dennis na lahat ay masasarap. Pero dahil sa malabong sagot, mas nahirapang pumili ang bisita. Pagkatapos ng maikling reklamo, inirekomenda ng chef ang Vrietrekatsiden, pero agad tinanggihan ng customer, sabi niyang wala siya sa mood kumain ng kanin. Sumingit si Henriette ng ilang mungkahi, simula sa paborito niyang pasta, tapos kelp ayuden. Pero wala sa mga ito ang nagustuhan ng bisita. Nakikita ito, si Dennis ay naiinis na ng lubusan at nauubos na ang pasensya. Dali-daling sumingit ulit si Henriette, sinubukang pakalmeyan ng chef sa pagpapaliwanag na minsan ang mga bata ay mahirap pasiyahan. Nang mga sandaling yun, lumapit si Atelier sa customer at nagmungkahi ng fried rice kung sakaling hindi pa rin siya makapagdesisyon. Tinanggap ng bisitang bughaw ang buhok ang suhestyon at nag-order ng pritong kanin, kaya napangiti si Dennis at bumalik sa kusina. Inihanda niya ang ulam gamit ang kanyang karaniwang husay, niluto ito ng perpekto at dinagdagan ng ilang hipon. Nang matikman ng customer ang unang subo, natigilan siya sa pamamanghang lasa, lubos na nasarapan. Habang kumakain ang binata, binanggit ni Dennis ang napapansin niya kanina at tinuro kung paano ito pumasok na may buntong hininga at parang nangangailangan ng kausap. Sumagot ang binata na wala lang yon, at sinabi sa kanya ni Dennis na ayos lang kung parang ayaw niyang makipag-share. Gayunpaman, nagdesisyon pa rin ang bata na magbukas at sinabi na ang tunay na problema ay ang mababang antas ng mga taong nakapaligid sa kanya. Natigilan ang lahat, pati si Dennis, sa mga sinabi niya dahil parang ang dating ng bata ay nagyayabang. Pagkatapos ay tinanong ng bagong estudyante si Dennis kung gusto nitong malaman ang ibig niyang sabihin, at kahit tumanggi si Dennis, nagpatuloy pa rin ang bata sa pagsasalita. Ipinaliwanag niya na mahina ang pag-iisip ng mga taong nakapaligid sa kanya at puro papuri lang ang inaasahan imbes na sikaping umangat at maging talagang mahuhusay. Tinitigan ni Dennis si Henriette at sinaway, magpakumbaba ka naman, habang si Henriette naman ay nakasimangot at nagreklamo na masyadong bastos minsan ang chef. Bago pa sila makapagpatuloy, biglang inamban ng bagong lalaki ang mesa ng mga kamay niya at tumayo. Halatang gusto niyang marinig ng lahat ng sigaw niya na hindi niya matanggap ang mga tamad na adventurer at hindi niya mapapatawad ang ganyang ugali. Nagsisinungaling na naman siya at sinabi na noong ganito ang sinabi niya sa grupo niya. Pinalayas siya. Kaya naiilang si Dennis at napaisip kung bakit puro mga taong itinakwil ng lipunan ang napupunta sa restaurant niya. Sumagot si Henriette na wala rin siyang alam, pero patuloy lang ang pagkukwento ng bata. Tiwala sa sarili na balang araw ay magiging sapat na ang lakas niya para sumali sa Silverwind at maging ang pinakamakapangyarihang salamangkero nila. Pinayuhan siya ni Dennis na mag-ingat, baka mapag-isa lang siya, at pagkatapos kumain ng bata, nagbayad ito at umalis, nagpakilalang Vivia Strange at sinabing mag-o-order siya ng pritong kanin na hipon sa susunod. Bumalik uli ang bata para kumain at agad na nag-order. Gaya ng dati, patuloy ang kanyang pagkukwento at ibinalita niyang napagdesisyonan na niyang sumali sa pinakamalakas na may grupo rito, ang tawag ay Night Mist Troop. Nagyayabang siya sa kanyang maraming natutunang kakayahan at inaasahan niyang malapit na siyang makapasok sa Silverwing. Dinalhan siya ni Dennis ng pagkain, at patuloy ang pag-i-imagine ng bata sa kanyang kinabukasan sa Silverwing, habang tahimik na umaasa si Dennis na makakita ang bata ng maasahang grupo na tutulong sa kanyang pagunlad bilang isang maasahang adventurer. Pagkatapos ay tinanong ni Dennis ang una nitong misyon, at ipinaliwanag ng bata na nangangalap siya ng mga sangkap para sa paggawa ng gamot mula sa ikalimang palapag. Nang marinig yun ay medyo nag-alala si Dennis,
Kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paghahanap at nalaman niya na ang bata ay nasa antas 17 pa lamang. Bagamat mataas iyon para sa edad niya, alam ni Dennis na ang ikalimang palapag ay para sa mga taong nasa mid-30s pataas. Tinanong niya ang bata kung hindi ba niya sa tingin ay medyo malalim yun para sa kanya, pero may kumpiyansang sumagot ang bata na susuportahan siya ng ilan sa mga pinakamahuhusay na miyembro ng grupo. Naalala ni Dennis kung paano nagyayabang kanina ang bata tungkol sa pagkakaalam niya ng iba't ibang advanced na kasanayan, pero ngayon halos nakatitiyak na siya na nabasa lang yun ng bata sa libro at naniniwala na kayanan niyang gamitin ang mga yun. Ang antas ng isang tao ay sumasalamin sa dami at kalidad ng kanyang mga kasanayan, at kung siya talagang marami na siyang nagawa, mas mataas sana ang level niya. Sabi naman ni Vivian na ibig lang sabihin nun ay ang laki ng inaasahan sa kanya ng partido, pero mukhang nag-aalala pa rin si Dennis. Mabilis na dagdag ng bata na hindi naman daw maiintindihan ng isang chef na tulad niya dahil malamang hindi pa nga nakakapunta sa kulungan, kaya sumabay na lang si Mr. Chef. Kahit na noong huli siyang bumaba, hanggang 37th floor lang siya. Bago umalis, sabi ng bata babalik siya next time para sa crab fried rice. Maya-maya, sina Adlyer at Dennis ay lumabas para mag-shopping, kasama ang cute na maliit na. Maingat na binibilang ng babae ang mga itlog at karne para siguraduhing wala silang malilimutan. Habang tutok siya sa mga pinamili, mukhang lutang si Dennis at nag-aalala kay Vivian na nasa ikalimang palapag na siguro. Iniisip niya kung nagkamali ba siya sa pagpayag na umalis ang bata at kung dapat sana ay pinigilan niya ito kahit anumang mangyari, pero sa huli pinalayas niya ang iniisip. Hinayla ni Adlyer ang damit niya at sinabing sana'y ligtas si Vivian. Nang mga sandaling yun, may dalawang adventurer na dumaan sa tabi nila, nag-uusap tungkol sa kalagayan ni Vivian at kung paano sinadya ng kanilang kapitan, si Hopper, na ipadala ang bata sa ikalimang palapag para lang subukan kung kaya nitong makaligtas. Pagkarinig niyon, agad na sumugod si Dennis patungo sa kanila, hinablat ang dalawang lalaki, at kinaladkad papasok sa isang malapit na eskinita bago niya sila mapahiga sa lupa. Inilabas ng mga pakikipagsapalaran ang kanilang mga armas at nagpakilala bilang mga miyembro ng Night Mist Troop, ngunit sa kabila noon, sila ang napuruhan, habang si Dennis ay nakakuha ng impormasyong kanyang hinahanap. Pagbalik ni Dennis kay Adlyer, humingi siya ng paumanhin at sinabi na kailangan nilang isara ang restaurant sa araw na yun. Naabutan niya si Adlyer na nag-aalala, at tahimik na hiniling nito na maging ligtas siya. Nginitian siya ni Dennis at sinabing huwag siyang mag-alala. Samantala, sa ikalimang palapag, si Vivian ay nagtatakbo ng mabilis sa loob ng piitan, sinisigawan ng grupo ng mga goblin na layuan siya. Naiwan na siya ng mga kapwa niya adventurer, na sinabing pagsubok daw iyon at malaki ang pag-asa sa kanya ni Kapitan Hopper. Kinabahan si Vivian, iniisip na kailangan niyang makarating kahit sa ikatlong palapag para maging ligtas, pero habang tumatakbo ay natapilok siya, at biglang may mga baging na tumubo sa kanyang mga paa. Nagpumiglas siya para makawala, pero mukhang may mahika ang mga baging, at may kapangyarihang dumadaloy. Sinubukan niyang bamulong ng mahiwagang salita para mapawi ang Geuma, pero bigla siyang nablangko at hindi na maalala ang engkanto. Nagpanik siya at nag-alala na baka pagkaitan siya ng goblins kapag naabutan siya. Bago pa man siya maabutan, isang dalaga ang dumating at iniligtas siya, pinutol ang mga baging at binigkas ang tamang mahiwagang salita. Habang hinihila siya nito patungo sa ligtas na lugar, tumingin si Vivian sa dalaga at nagpasalamat, napahanga sa pagkaalam nito sa mahiwagang panlaban. Kalmado siyang sinabihan ng dalaga na hindi pa ito ang oras para magpahinga at kailangan nilang maghanap ng paraan para makalabas. Nang tanungin ni Vivian kung naligaw din ba ito, ipinaliwanag ng dalaga na iniwan siya ng kanyang grupo matapos. Nahulog din siya sa parehong patibong, at walang dumating na tumulong. Pagkatapos ay sinabi niya rito na dapat silang magising ng magkasama sakaling may dumating na magliligtas sa kanya, pero tahimik na inamin ni Vivian na walang darating para sa kanya. Habang nag-uusap sila, unti-unting napag-alaman ng dalawa kung gaano sila kapareho. Biglang lumapit ang mga goblin at agad na nagtangkang maging bayani si Vivian, ibinahagi ang plano niyang maging pananggalang para makatakas si Cynthia, kahit na nagprotesta ito at hinimok siyang maghintay ng tulong. Pinilit niyang siya ang may utang ng buhay rito at tumakbo bago pa siya mapigilan nito. Habang nakaharap sa mga goblin, sumigaw siya na si Cynthia sana ang mabuhay,
at pagkatapos ay inihagis ang sarili sa harap ng mga halimaw. Pinilit niyang manatiling kalmado, umaasang nakakatakas na si Cynthia, at nagpalabas ng pananggalang na anteng-anteng na tinatawag na palad para pigilan ang mga goblin. Epektibo ang anteng-anteng sandali, ngunit sa huli ay nasira ito ng mga nilalang at sumugod sa kanya. Sakto namang dumating si Dennis na nakamaskara at gumamit ng kanyang kakayahan para ikulong ang mga goblin sa isang kaldero. Napatili si Vivian sa gulat, tinuturo siya at tinawag na halimaw habang paulit-ulit na nanlalamig ang mga palad niya sa matinding takot. Sinaway siya ni Dennis, at sakalang napagtanto ni Vivian na si Dennis pala ang lalaking nakamaskara. Hinubad ni Dennis ang maskara at tinanong kung ano ang silbi noon bago niya bahagyang hinampas si Vivian sa ulo dahil sa pagtatangkang magpakamatay sa harapan mismo ng mga goblin. Habang hinihila siya ni Dennis, pabulong na sinabi ni Vivian na may kasama siya. Nag-alala siya baka nakalayo na si Cynthia, pero sinabi ni Dennis na wala siyang nakita sa pagpunta niya roon. Tinuro ng bata ang isang malapit na lungga, na baka naroon pa ito, pero nang silipin nila. Ang natagpuan lang nila ay mga buto ng isang taong matagal nang namatay. Pagbalik nila sa guild, nalaman nilang ang babae ay si Cynthia Dredd, isang adventurer na no-alay sa grupo niya 13 taon na ang nakakaraan sa ikalimang palapag, at wala nang nakabalita pa sa kanya mula noon. Pinagsama nila ang mga labi nito at inilibing sa isang puntod. Sabi ni Dennis, may mga alamat siyang narinig tungkol sa mga adventurer na namatay na kung minsan ay nagpapakita ang mga espiritu para protektahan ang mga buhay, at napaiyak si Vivian. Nagpasalamat siya kay Dennis sa pagliligtas sa kanya at nangako si Dennis na dadalaw siya lagi sa puntod nito at balang araw ay magiging #1 wizard na magpoprotekta sa mga babaeng tulad niya. Habang pabalik sila sa restaurant, marahang tinapat ni Dennis sa likod ang bata, sinasabing magpakalakas loob na para makapagpahinga na si Cynthia. Pero huminga lang ng malalim si Vivian at sabi, dapat ay payagan muna itong maging malungkot kahit sandali. Kinabukasan sa Night Mist Troops HQ, tinawag ng isang lalaki ang isang babaeng nagngangalang Buckle at sinaway dahil sa pagiging matagal sa paggawa ng mga ulat. Paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin habang pinagsasabihan siya ng lalaki ng walang tigil, at sinubukan niyang ipaliwanag na hindi magkatugma ang mga numero, pero binato siya nito ng mga papel at sinabihang magtrabaho hanggang sa magtugma ang mga ito. Pagkatapos noon, nagpuyat siya at sa wakas ay natuklasan ang pagkakamali. Nagkataon na ang magulong mga numero ay dahil sa pab-aya ng trabaho ng mga nakatataas sa kanya, habang pinapaalalahanan ng sarili na kailangan niyang gumising ng maaga bukas, kung alam ang kanyang sikmura. Nalungkot siya nang mapagtanto niyang hindi siya nakapagtanghalian o hapunan, at ngayon ay sarado na ang lahat ng mga carinderia. Hanggang sa maalala niya ang isang bagong bukas na kainan, pero nang makarating siya roon, nakita niyang naghahanda ng magsara ang Atelier at nawala na siya ng pag-asa. Gayunpaman, napansin siya ni Atelier at pinapasok siya para makapag-order kay Dennis ng huling. Bago isara ang tindahan, nagulat si Vivian nang marinig nitong ipagtanggol ang isang tao. Sabi ni Henrietta na walang masama, kaya tinanggap ni Dennis ang babae at pinagpilian ng pagkain. Pagkaupo, umorder si Buckle ng daily special. Habang inihahanda ito ni Dennis, tahimik niyang pinagmamasdan sina Henrietta at Vivian na nag-uusap sa counter. Nang makita ang saya nila, nainggit siya sa magandang samahan dahil ang buhay niya ay puro trabaho lang, wala siyang kaibigan, at hindi siya nakakapagpahinga ng maayos. Kaya naisip niyang simulan ng pakikisalamuha sa mga tao sa restaurant. Ilang minuto ang lumipas, sinerve ni Dennis ang pagkain niya at si Buckle ay nakatitig lang sa plato dahil napakaganda ng itsura nito. Sinabihan niya itong kumain bago lumalamig, kaya isinawsaw niya ito sa sauce at samubo. Kumislap ang mga mata nito at sinabi niyang hindi pa siya nakakatikim ng ganito kasarap sa buong buhay niya. Nang marinig yun, ngumiti si Henrietta at sinabing masasarap lahat ng luto ni Dennis. Sinimulan niyang alista ang mga paborito niyang ulam, at nagulat si Vivian sa dami ng alam nito. Kaya naman may pagmamalaking sinabi ni Henrietta na siya ang unang customer ng restaurant. Iwinasto ni Dennis na siya rin ang unang bisitang nasanay ng sobra. Dahil lang pinapautang siya, sinasabihan niya itong magtrabaho na, at sinasagot naman siya nito na si Vivian nga ay wala ring trabaho. Natawa si Buckle bigla sa narinig nilang pagtatalo, at humingi ng paumanhin si Dennis sa abala, pero bigla na lang silang lahat natigilan nang umiyak si Buckle.
Sa isip niya, namamangha siya dahil mayroong ganitong lugar na may mababait na tao at masarap na pagkain, pero puro panlalait at mahabang gabi lang ang natatanggap niya. At tuwing umaga, gusto na niyang wakasan ang lahat. Bigla niyang naalala ang kanyang pagkabata kung saan namangha ang kanyang pamilya sa kanyang mga magic tricks. Kaya naman nagtipid sila ng maraming taon para makaalis siya sa nayon at maging isang manggagaway na kanilang maipagmamalaki. Noon, ang punong guro sa paaralan niya ay napahanga sa kanya. Inalok pa nga si Buckle ng trabaho roon. Pero gusto ni Buckle na kumita ng malaking pera sa pakikipagsapalaran para maipadala sa kanilang tahanan, kaya sumali siya sa pinakamalakas na guild sa bayan. Balik sa kasalukuyan, napansin ni Henrietta si Buckle na umaalis at nag-alala kung maayos lang ba siya. Sabi ni Vivian, nagtatrabaho siya sa Night Mist Troop, ang guild ding nagpadala sa kanya sa halos imposibleng misyon. Isang beses lang daw niya ito nakita, pero nakababahala ang naging pakikitungo sa kanya roon. Nang marinig yun, tinanong ni Henrietta si Dennis kung may magagawa siya rito at pumayag si Vivian, pero sinabi ni Dennis na isa lang siyang tagapagluto. Trabaho niya ang magpakain ng tao at problema yun ng dalaga na kailangan niyang harapin. Kinaumagahan, pinatay ni Buckle ang alarm niya 3:00 at nagkumot sa kama. Hindi siya nakatulog buong gabi at ngayon ay halos di na siya makagalaw. Habang nag-aalala sa pagka-late, nakatulog ulit siya. Lumipas ang 2 oras, kaya nagmadali siyang mag-ayos. Nagmamadali siyang bumaba at humingi ng paumanhin sa team niya habang sinaway siya ng isang lalaki dahil sa kawalang hiyaan niyang pagpapahintay sa mga nakatatanda sa kanya. Dahil doon, nagtungo sila sa bilangguan. Doon, nabagsak ang lalaki ng isang nilalang na lobo, pero bago pa nito magahasa ang mukha nito, gumamit si Buckle ng mahika ng hangin at tinangay ito palayo. Ngunit imbes na magpasalamat, itinulak siya nito at tinitigan ng masama. Nang gabing yun, umalingaungaw sa isipan niya ang mga salita nito dahil binaluktot nito ang kwento, na sinasabi nitong sinubukan siyang mapahiya at agawin ang karangalan sa pagpatay. At nang sinubukan niyang magpaliwanag, pinilit nila siyang humingi ng tawad at tinawag siyang hindi karapat-dapat sa pangkat. Samantala, sina Henrietta at Vivia ay naglalakad malapit doon. Nagkukwentuhan sina Vivia at ang iba pa tungkol sa pagkain at trabaho nang mapansin nilang mag-isa si Buckle na may kakaibang itsura. Sinundan nila ito ng tahimik hanggang sa isang tore kung saan napagtanto ni Vivian na seryoso si Buckle sa balak nitong tumalon. Sa sandaling yun, para kay Buckle, wala nang halaga ang buhay at isang hakbang na lang ang pagtatapos nito. Mabilis na tumakbo si Henrietta at nahawakan si Buckle bago ito tuluyang mahulog. Ginamit ni Vivia ang "palm below" para mapahina ang pagbagsak nito. Samantala, malalim ang iniisip ni Dennis nang dumaan si Ate Liar na walang damit, at casual na tinanong kung naubusan na ba sila ng tuwalya. Sinabi niya rito na hindi tama ang paggala-gala ng ganyan dahil lang nasa labas sila. Nagmamadali siyang pumasok para maghanap ng isa. Nang bigla, pumasok si Henrietta na karga si Buckle sa likod. Nabagabag si Vivia, tinanong niya kung bakit walang damit si Ate Liar at nagtataka kung may kinalaman ba ito sa isang walang hiyang paraan ng pangangalakal. Sinigawan niya ito na magbihis, pero iginiit nitong hindi magbibihis hanggat hindi pa ito tuluyang natutuyo. Nang marinig na tinawag ulit siya ni Henrietta, lumingon si Dennis para sawayin ito, pero natigilan siya nang makita niyang himatayin si Buckle sa balikat nito. Mamaya, sinabi ni Dennis na mangyayari rin naman yun dahil siya ay isang taong matapat na. Patuloy na nag-iipon ng trabaho hanggang sa bumigay ang puso niya, at mabilis na nagbiro si Vivia na hindi yun mangyayari kay Henrietta sa lalong madaling panahon. Medyo ikinabahala ni Dennis kung gaano sila kasando. Habang binabantayan ni Ate Liar ang dalaga, tinanong ni Vivia kung paano nila malulutas ang problema niya. Kaya napagpasyahan ni Dennis na kausapin ang Night Mist Troop tungkol dito. Makalipas ang ilang oras, dumating ang kapitan ng Night Mist at humingi ng tawad kay Dennis dahil sa kagagawa ni Buckle, pero sinabi ni Dennis na dapat din siyang humingi ng paumanhin dahil sa nangyari sa dalawa niyang tauhan. Nagpakilala ang lalaki bilang si Hopper, kapitan ng Night Mist, at sinabi lang ni Dennis na siya, may hawak siyang restaurant. Mabilis na nagseryoso si Hopper at nalaman ni Dennis na mas malakas ang lalaki kaysa sa karaniwang adventurer na level 51, gaya ng inaasahan sa pinakamagaling na grupo sa bayan. Nang banggitin ni Hopper si Buckle, ipinaliwanag ni Dennis na nagpapahinga ito sa kama at hindi kayang magtrabaho. Magalang niyang hiniling na palayain at hayaang makapagpahinga si Buckle,
pero tumanggi si Hopper at sinabing hawak na nila ito. Isinaboy ng tauhan niya ang isang kontrata sa mesa, at nang mabasa ito ni Dennis, nagalit siya at tinawag itong napakasama dahil napakaraming trabaho ang ipinapasan sa isang tao. Sumagot si Hopper na ganyan lang talaga ang sistema nila, pero pinatulan naman ni Dennis na dapat malaya ang mga adventurer na umalis sa isang grupo. Sinabihan siya ni Hopper na huwag nang makialam, kaya lalong nagalit si Dennis at sinigawan sila dahil sa pagsasamantala kay Buckle na parang mga Panginoong may alipin. Napakasama ng loob ni Hopper dahil sa akusasyon kaya dinurog niya ang isang tasa gamit lang ang mga kamay niya, kaya natakot sina Vivia at Henrietta. Pagkatapos noon, sinabi ng kapitan na ang grupo nila ang pinakamalakas sa bayan, kaya sila na ang batas dito. Inutusan ni Hopper si Dennis na ibigay na kay Buckle at sinabing ito na ang huli niyang magpaumanhin. Samantala, sa itaas, si Buckle ay nakatihaya sa kama, nagsisisi na naligtas pa siya. Bigla, nagsalita si Ate Liar at sinabi sa kanya na malaya siyang mamatay kung yun ang gusto niya, at sinabi niyang naisip din niyang piliin ang kamatayan noon, nang mawala ang lahat ng kanyang mahalaga at siya ay naging alipin. Napuno siya ng kadiliman at nawalan ng pag-asa, ngunit pagkatapos noon, may mabuting nangyari sa kanya na nagbago ng kanyang buhay. Panghuli, sinabi ni Ate Liar kay Buckle na kumain muna ng masarap na pagkain, at kung ganoon pa rin ang nararamdaman niya pagkatapos, marahil ang kamatayan na lamang ang natitirang daan para sa kanya, ngunit sinabi niyang gagawin niya. Masaya kung pipiliin ni Buckle na mabuhay pa. Pagbalik sa baba, tinanong ni Dennis si Hopper kung inaakala nitong hari siya o isang malaking tao. Ngumiti lang ang lalaki at sinabing ang pinakamalakas na grupo sa isang bayan na parang kulungan ang may-ari nito, dahil walang ibang makakapabagsak sa kanila. Binanggit pa niya si Silverwing bilang halimbawa. Inakala naman ni Dennis na magkaiba ang Silverwing sa kanilang pangkat. Pilit na sinabi ni Hopper na ang pagkakaiba lang ay ang Silverwing ay kumokontrol sa mga maharlika at mga hari samantalang sila ay sa isang maliit na bayan. Pagkatapos ay tinawag niyang mababang uri ang kainan ni Dennis na madaling masunog, at nang tanong ni Dennis kung pananakot ba yon, tumawa lang si Hopper at sabi walang pakialam kung masunog ang isang walang kwentang maliit na restaurant. Sa sobrang inis, mukhang susuntukin na ni Dennis ang lalaki, pero may pumasok na customer. Nakangiting sabi ni Katie na maganda ang itsura ng restaurant niya at parang anggan sa pakiramdam, gaya ng gusto niya. Nag-sorry si Dennis at sinabing may inaasikaso siyang importante, pero nainis si Katie. Sinabi nitong pumunta pa siya roon para lang makita siya, at tinanong kung hindi man lang siya magluluto para sa kanya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Hopper nang makita ang kulay pulang buhok at ang Silverwing symbol. Sa kanyang Amerikana, nasambit niya ang palayaw nito, pero nagtampo si Katie dahil basta na lang binanggit ng matandang lalaki ang titulo niya. Pagkatapos ay bumaling ulit siya kay Dennis at paulit-ulit na nagtanong kung kailan kakain, pero sinabihan siyang maghintay sa counter hanggang matapos ang usapan nito, kaya nagtampo siya. Bumaling ulit si Dennis kay Hopper para ulitin na ayaw niyang makipag-away, at tinanong kung may paraan ba para mapaalis si Buckle sa grupo ng mapayapa. Bago pa makasagot si Hopper, sumigaw si Katie na gusto niyang isama ang cute na babaeng blue ang buhok, pero itinuwid ni Dennis na lalaki ito. Dahil sa pagtataka, nagtanong si Vivian kung siya ba ang vice captain ni Silverwing at kung paano niya nakilala si Dennis. Nagulat si Katie na hindi niya ito sinabi sa kanila. At bago pa siya mapigilan ni Dennis, walang pakialam na inanunsyo niya na dati itong miyembro ng Silverwing at naging pinakamagandang kapareha niya. Nabigla ang lahat sa silid, at si Hopper ay nagsimulang manginig ng mapagtanto niyang halos makipag-away siya sa maling tao. Nang tanungin siya ng tauhan niya kung ano ang gagawin, mabilis na sinabi ni Hopper na sunugin ang kontrata, sinabing malaya nang umalis si Buckle sa party, at pagkatapos ay dali-daling umalis sa lugar, habang nagnanais ng mabilis na paggaling nito. Pagkaalis nila, sinabi ni Katie na hindi niya nagustuhan ang ugali nila, lalo na dahil ginulo nila si Dennis, pero pinaalala ni Dennis sa kanya na hindi siya pag-aari nito. Iminungkahi ni Katie na pwede niyang mapaalis ang mga taong ayaw niya sa kaharian, at kahit nagpapasalamat si Dennis, binabalaan din niya ito na huwag masyadong magpapadala sa kapangyarihan. Medyo naiinis ito, pero ang mabuting puso ni Dennis ang isa sa mga pinakagusto niya rito. Habang tahimik na nakatingin sina Henrietta at Vivian, tinanong ni Dennis si Katie kung ano ang gusto nitong kainin. Doon dumating si Eight Liar kasama si Buckle at nag-order ng daily special.
Ganun din ang inorder ni Katie at nagsimulang kumain. Habang tahimik na pinapanood siya ni Backel, sinabi ni Dennis na kumain na siya bago lumalamig, at pagkatapos ng unang kagat, nilantakan niya ito ng napakabilis at napakakinis na napangiti ang lahat sa mesa. Kinabukasan sa Silverwing HQ, pumasok si Katie at narinig ang iba na nag-uusap kung paano sumama ang loob ng kapitan nitong mga nakaraang araw dahil nahihirapan ang grupo sa mga bagong misyon. Nabangga niya si Vigo na halatang naiinis. Bigla na lamang niyang sinabi sa dalawang kasamahan na umalis at mabilis na tinanong si Katie kung anong pakay niya sa pakikipagkita kay Dennis, na nalaman niya mula sa isang impormanteng ibon. Nang asar si Katie na ang bilis naman ng impormanteng ibon niya, at sinabi na kumain lang siya kasama si Dennis. Pagkain matapos ang mahabang panahon. Pero sa totoo lang, matapos masarapan sa arawang espesyal na ulam, niyaya ni Katie si Dennis na bumalik sa Silverwing dahil nagkakagulo na ang grupo nang wala siya. Nilinaw niya na wala siyang balak bumalik, kahit sinabihan pa siya ni Katie na nahihirapan sina Vigo at ang iba pa nang wala ang suporta niya. Ipinaliwanag ni Dennis na masaya siya sa bagong buhay niya, at kahit karamihan sa mga regular niyang customer ay kakaiba, nasisiyahan siya sa buhay na walang stress. Nang tanungin siya ni Katie kung magbabago ang lahat kung magmamakaawa pa ito, ipinaalala niya na isang chef siya mula pa noon, hindi isang adventurer, na may lungkot sa kanyang sagot. Sinisikap ni Katie na hikayatin si Vigo na imbitahan si Dennis, pero mariin itong tumanggi at sinabihang kalimutan na lang yun. Pinagtalo niya na maayos naman ang lahat noong kasama si Dennis sa grupo, kaya bakit hindi na lang siya muling anyayahan? Pero iniwan na lang siya ni Vigo. Samantala, napakaabala na sa restaurant, at sinabi ni Henriette na makatwiran yun dahil masarap magluto si Dennis at gustong-gusto ng lahat ang masasarap na pagkain. Doon, nagulat si Vivian nang makita si Buckle, at nagpasalamat naman si Buckle sa pagdalaw nito. Ibinunyag niyang nakatira na siya sa restaurant kaya sinabi ni Henriette na magpahinga na siya. At huwag masyadong mag-overdo. Pero sabi ni Buckle, ang pagiging tahimik ay nakakapangamba sa kanya. Bukod pa rito, may isang nakatatandang cute na tumutulong sa kanya. Nang mga oras na yon, dumating si Dennis dala ang pagkain nila, at pareho silang natuwa gaya ng dati nang makita ang niluto niya. Kumuha si Henriette ng isang kagat ng crispy shrimp at sinabi na ito ang dahilan kung bakit mas maraming tao ang nagiging regular na gaya niya, pero pinaalalahanan siya ni Dennis na mas freeloader siya kaysa regular. Nabigla sina Vivian at Buckle nang marinig yun, hindi pa rin pala siya nakakapagbayad, pero iginiit ni Henriette na naghahanap siya ng trabaho at mahirap lang talaga ang sitwasyon ngayon. Tinitigan siya ni Dennis ng malamig at sa wakas ay humingi siya ng tawad dahil sa paggawa ng mga palusot. Nang mga sandaling yun, may mga customer pang dumating at tinanong ni Vivian si Dennis kung kaya niya silang lahat. Ipinaliwanag niya na malaki ang naitutulong ng Ate Liar, at napansin din ni Vivian na mukhang masaya siya nitong mga nakaraang araw. Kaya siguro may magandang nangyari sa kanya? Pagkatapos noon, may mangkok na napadulas sa kamay ni Dennis at tinanong niya si Vivian kung pwede siyang bumisita sa susunod niyang day off dahil may gusto siyang pag-usapan. Mabilis na nag-alok din si Henriette ng tulong, pero agad itong tinanggihan ni Dennis, na mas lalo lang siyang ginaganahan sa kung ano ang pag-uusapan nila. Mamaya ng gabi, nakararamdam ng pag-aalala si Henriette dahil kailangan niyang maligo sa pampublikong paliguan dahil wala pa rin siyang pera. Nang maalala niya ang pantawag ni Dennis sa kanya ng takaw, naisip niyang baka palayasin na nga siya nito sa restaurant kung magpapatuloy siya, kaya nagdesisyon siyang gumawa ng paraan bago pahuli ang lahat. Samantala, sa susunod na araw na walang pasok ni Vivian, kinausap na siya ni Dennis at inamin na may boyfriend na si Ate Liar, at laking gulat ni Vivian na yun pala ang gusto niyang pag-usapan ni Dennis. Ipinaliwanag ni Dennis na binibigyan niya ito ng pera paminsan-minsan, pero lagi na lang itong naglalayas. Sabi niya, sobrang nag-alala siya kung saan ito napupunta hanggang sa makita niya itong kasama ng isang lalaki. Sa tingin naman ni Vivian, mabuti na rin yun dahil nakakagawa ito ng kaibigan, pero biglang sinabunutan ni Dennis ang mesa at sinabing mas malala pa pala kung higit pa sa magkaibigan sila. Nang tanungin siya ni Vivian kung bakit hindi na lang niya ito kausapin ng diretso, napahiya si Dennis at sinabing mukhang creepy naman daw yun. Sa inis, sinabi niyang dapat sana'y may dalang pasalubong man lang kahit isang kahon ng cookies yung lalaki kung seryoso ito sa kanya, at sa kanya idineklara na hindi niya hahayaang makipag-date ito sa sinumang mahina. Nasa baba pa ng level 80. Bigla na lang sumulpot si Ate Liar sa likuran niya at hinayla ang damit niya.
Tinanong kung ano ang pinag-uusapan niya, kaya nagulat si Dennis. Mabilis siyang tinakpan ni Vivian at sinabing nagpunta siya para matuto magluto, at nag-thumbs up si Dennis bilang pasasalamat. Nang mga oras na yon, sinabi ni Ate Liar na gusto rin niyang matutong magluto, kaya natuwa si Dennis, at sinabihan niya itong maghugas muna ng kamay bago sila magsimula. Maya-maya, pinakita niya kung paano ang tamang paghihiwa ng sibuyas para magbago ang lasa, at nang masabi nitong nangangati ang mga mata, nagpanik siya at mabilis na nagsabi ng paraan para mawala iyon. Pero nang sabihin ni Vivian na masakit din ang mga mata niya, sinabi lang ni Dennis na sana'y magiging maayos ang lahat. Pagkatapos noon, pinuri niya si Ate Liar ng tama ang pagkakahiwa nito ng sibuyas. At nang magawa rin ni Vivian ang trabaho ng maayos, halos hindi na siya mag-react. Habang pinapanood si Ate Liar na nagsusumikap, naalala ni Dennis ang kanyang pagkabata, noong minsang tinanong niya ang kanyang guro kung magaling ba siya. Sinabi nito sa kanya na nandaya siya dahil gumamit siya ng isang kasanayan, kaya tinanong niya kung paano nito nalaman, at sumagot ito na alam nito ang ginagawa niya. Bumalik sa kasalukuyan, ginaisang ni Ate Liar si Dennis mula sa pag-iisip at sinabi nitong aksidenteng nabasag ang itlog, kaya tinutulungan niya itong ayusin at masayang tinuturuan kung paano maayos na pumutok ang itlog. Hinahalo nila ito at binabalot ang karne ng breadcrumbs, pagkatapos ay pinirito nila ang karne, at maya-maya lang ay handa na ang Bert Ora cutlet. Sinabi ni Dennis kay Ate Liar na ang galing-galing niya para sa unang pagsubok niya. Sa kabilang banda, nang ipakita ni Vivian ang kanyang cutlet, sinabi lang ni Dennis na maganda ang itsura nito nang hindi man lang tinitingnan. Bigla na lang, nagulat si Ate Liar sa tunog ng kampana ng orasan, at dali-daling lumabas, sinabing kailangan na niyang umalis. Tinatanong ni Dennis kung saan siya pupunta, at sinagot lang niya na sa labas, na para bang alam na ni Dennis iyon. Alam niya yun. Habang nasa bakasyon si Vivian, iniisip ni Dennis kung pupuntahan ba nito ang kasintahan, kaya naman muling nag-aalala si Dennis. Nang mga sandaling yun, lumabas si Backel mula sa kanyang silid, at dali-dali siyang pinagbili ni Dennis na tapusin ang 2 mangkok at pagkatapos ay mamalengke, dahil mayroong siyang importanteng aasikasuhin kay Vivian, na halatang ayaw sumama. Kasabay noon, mukhang hindi mapakali si Backel dahil wala siyang gaanong tiwala sa sarili na mamalengke ng mag-isa. Doon naman dumating si Henrietta at ipinagmamalaki ang pagkuha niya ng exam para sa isang party. Ngunit hindi ito pinansin ni Dennis at tinanong kung pwedeng tulungan si Backel sa pamimili. Si Henrietta ay masayang pumayag, at sinabi ni Dennis na umaasa siya sa kanila bago mabilis na tumakbo papalayo, kaya nagtaka ang mga babae kung ano ang nangyari. Sa syudad, sinubukan ni Vivian na kumbinsihin si Dennis na tumigil dahil mukhang mga stalker talaga sila, pero hindi ito pinansin ni Dennis, sinabing siya ang tagapag-alaga nito. Sinabi ni Vivian na dapat na lang siyang lumapit dito, imbes na kumilos na parang Manny Akis. Nang bigla na lang hawakan ni Dennis si Vivian sa ulo at itinuro ang batang lalaking ng ahas na manligaw sa kanyang minamahal. Sinabi ni Vivian na hindi pa nila alam kung kaibigan lang ito, pero nang akayin siya ng binata. Sa isang alahasan, nawala ng kontrol si Dennis, akala niya ay aalis na si Vivian na dala ang singsing panikahang, at masyadong maaga pa para doon. Una, tinanong ni Vivian kung papasok ba sila, pero nang makita niyang nawawala na ng pag-iisip si Dennis, may naisip siyang mas magandang ideya. Samantala, mag-isa at nag-aalalang nakaupo si Henrietta malapit sa kanila, kaya tinanong siya ni Backel kung ano ang problema. Inamin niyang kailangan niya ng pera agad bago siya kamuhian ni Dennis, at nang tanungin ni Backel ang sahod niya sa kakaibang trabaho niya, sinabi niyang nauubos yun sa pagkumpuni ng gamit niya at pagbili ng mga gamot dahil lagi siyang nasasaktan. Parang nawawala na lang ang pera niya kahit gaano pa kahirap ang trabaho niya, at naiintindihan naman yun dahil siya ang nagdadala ng grupo. Sinabi ni Henrietta na iniisip niya kung paano siya makakapagbayad sa kanya, at pananggakwa naman siya ni Backel ng suporta kahit ano paman, kaya naman gamaan ang loob niya. Bigla nilang narinig ang 2 lalaki na nag-uusap tungkol sa tsismis na napahiya daw ang kapitan ng Night Mist ng isang dating miyembro ng Silverwing na mayroong restaurant. Pinag-iisipan nila kung maghihiganti kaya ang Night Mist. Samantala, nalilito pa rin si Dennis kung bakit megaphone ang gamit sa napakatalinong plano ni Vivian. Ipinaliwanag ni Vivian na may mahiwagang kapangyarihan ang aparato para maghatid ng boses sa malayo. Hindi pa rin maintindihan ni Dennis kung paano yun nakatutulong,
Kaya sinabi ni Vivian na doon pumapasok ang galing ng isang henyo na mage na tulad niya. Pagkatapos niyang i-cast ang spell, narinig nila ang boses ni Ate Liar. Napahanga si Dennis, pero umamin si Vivian na hindi siya masyadong proud sa ginawa niya. Tapos narinig nila si Ate Liar na sinabing gusto niya yon, ang cool daw, at habang buhay niya itong mamahalin. Nabigla silang dalawa, pero nang sabihin ni Ate Liar na natutuwa siyang nakilala siya, nagsisigaw si Dennis sa sobrang pagkagulat kaya napansin siya ng isang matandang babae malapit sa kanila. Noong mga oras na yon, isang magnanakaw ang gumamit ng magic ng hangin para agawin ang bag ng matanda at mabilis na tumakbo palayo. Sumigaw si Dennis ng saklolo, pero nang malaman niyang bag lang ang ninakaw ng magnanakaw, humingi siya ng tulong kay Vivian para mapabilis. Samantala, tumatawa ang blondong magnanakaw dahil sa sobrang dali ng pagnanakaw, hanggang sa makita niya ang isang nakakatakot na lalaking mabilis na tumatakbo at may pasan-pasan na bata. Natigilan ang magnanakaw dahil may humahabol sa kanya kahit gumagamit ito ng magic na may kinalaman sa hangin. Sa kanya napagtanto na hindi naman pala gumagamit ng kahit anong magic si Dennis, habang tinatanong ni Vivian kung lahat ba ng miyembro ng Silverwing ay ganito kabilis, at sinagot naman ni Dennis na siya ang pinakamabilis dahil hindi niya kailanman tinatamadang mag-ehersisyo ng paa. Sa isang masukal na daan, gumamit ng magic ng hangin ang magnanakaw para tumalon sa bubong, samantalang si Dennis naman ay umakyat gamit ang kanyang lakas. Nang tanungin niya si Vivian kung may kapaki-pakinabang na spells, ginamit ng bata ang kanyang palad para itaas si Dennis na parang trampoline. Nanlaki ang mga mata ng blondong magnanakaw nang tumalon si Dennis sa ere at mabilis na nahabol ito. Ngunit nakapagbigay pa rin ito ng sorpresa aatake kay Dennis bago pa man siya maabutin at tumakas, nagsasabi na hindi siya basta-basta mahuhuli gamit ang ganoong uri ng mahika. Nang marinig yun, sinabi ni Dennis kay Vivian na bumaba na sila pagkalan, at nakita ni Vivian ang mga babae. Sa dinadaanan nila pababa, habang nadadaanan sila ng magnanakaw, nakangisi ito, akala'y maiiwasan na niya sila at makakalusot na. Pero si Henrietta, bumaba mula sa itaas na may seryosong mukha at mabilis na napigilan ang mayabang na magnanakaw. Pagkatapos noon, naabutan na siya ni Dennis at ginulo ang buhok nito bilang pagbati sa magandang ginawa. Mamaya sa restaurant, sinabi rin niya sa mga babae na may boyfriend si Ate Liar, pero nilinaw ni Vivian na hindi pa nila alam yon ng tiyak. Tapos, biro ni Henrietta kung nag-iisa ba siya nitong mga araw na ito, at sinabi ni Backel na natatakot siyang pagbawalan siya ni Dennis. Sabi ni Dennis na hinding-hindi niya ibabawal ang isang taong nagpapahalaga sa luto niya gaya niya, kahit pwedeng magbago pa ang isip niya mamaya. Pagkatapos noon, tahimik na pumasok si Ate Liar at pumunta sa likod ng counter na may matinding ekspresyon sa mukha habang sinurpresa niya si Dennis ng isang kahon. Nang silipin niya ito, may nakita siyang pulse heiress na ipinaliwanag ni Ate Liar na pinag-ipunan niya mula sa kanyang baon. Pagkarinig noon, tumawa si Backel dahil mali pala ang akala niya, at nasabi ni Henrietta ang totoo nang tanungin siya ni Ate Liar kung ano ang ibig sabihin noon, at halos siya'y mapabawal na talaga. Pagkatapos, sinukat ito ni Dennis at ang pagmamasid kay Dennis habang suot niya yon ay nagpangiti kay Ate Liar. Samantala, si Kapitan Vigo ay pumunta sa isang malaking bahay upang makipagkita sa isang tao matapos ang mahabang panahon. Kinabukasan sa restaurant, sinabi ni Dennis kay Ate Liar na maglinis sa labas, pero biglang may pumasok na customer at sinabihan niya itong tapos na ang oras ng tanghalian. Gayunpaman, ang customer ay umiyak sa tuwa nang makita niyang ligtas at maayos si Lady Ate Liar. Wala namang ideya si Dennis sa nangyayari, samantalang si Henrietta ay nag-akala na ang matandang lalaki ay isang kakaiba at hamak na manliligaw at handa na siyang sawayin ito agad. Ngunit ipinaliwanag ng matandang lalaki na siya si Stevens, ang punong butler ni Lady Ate Liar Workstat. Nang marinig yun, parehong napakuryoso sina Dennis at Henrietta, samantalang ang dalawa pa ay lubos na nagulat. Nakikitang wala sa alam si Dennis, naisip ni Vivia kung saan kaya sila nakatira, at ipinaliwanag ni Backel na ang house workstat ang pinakamalaki at pinakarespetadong angka ng mga mage sa kaharian, kaya tuluyang natulala si Dennis. Samantala, ang umiiyak na butler ay nagpahayag na panahong-panahon na para sa dalaga na gumanti. Pagkaupo, bamulong si Stevens na nakakalungkot ngang nakatira siya sa isang simpleng restaurant, kaya't gusto nang ihagis ni Dennis sa kalye ito, pero pinigilan siya ni Vivia. Makinig man lang kayo sa matanda.
Pagkatapos, ipinakilala ni Stevens na siya pala ang dating punong butler, at inutusan siya ng maharlikang hukuman na ibalik ang dalaga sa kanilang tahanan. Nalilito si Dennis sa kanyang kwento, kaya nagpatuloy si Stevens na sinabi niyang pinalayas ng kapatid ng yumaong ama ni Atelier ang dalaga sa pamilya dahil sa akusasyon na siya ay isang anak sa labas. Ngunit, ngayon na natagpuan na nila ang testamento ng kanyang ama na malinaw na nagsasabing si Atelier ang tunay na tagapagmana at magmamana ng lahat ng kanyang kapangyarihan at kayamanan, binigyan siya ng maharlikang hukuman ng pagkakataong mapakinggan ang kanyang panig. At kaya naman nagmamakaawa si Stevens na bumalik siya, pigilan ang kalupitan ng kanyang tiyuhing si Joseph, at tanggapin ang nararapat niyang pwesto bilang tagapagmana ng bahay workstat. Ngunit tumahimik ang buong silid nang mariin na tumanggi si Atelier. Tinanong siya ni Dennis kung ano ang problema, at sinabi nitong ayaw na niyang bumalik sa ganoong buhay dahil paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang masasakit na alaala mula sa kanyang nakaraan. Habang mas mahigpit na yakap niya si Dennis, sinubukan naman ni Stevens na kumbinsihin siyang huwag magtrabaho sa isang restoran para sa mga karaniwang tao, na ikinagalit ni Dennis sandali. Ngunit matapos itong pag-isipan, napagtanto niyang may punto si Stevens, siya ay isang simpleng chef lamang samantalang si Atelier ay parang prinsesa. Dahil dito, mahinahon niyang tinanong ulit si Atelier kung sigurado ba siyang ayaw na niyang pumunta, at mahinhin siyang tumango. Gayunpaman, sinabi ni Dennis na hindi niya maaaring balewalain ang isang bagay na lubhang makakaapekto sa kanyang kinabukasan, dahil balang araw ay kakailanganin din niyang harapin ito. Pagkarinig noon, matapang na pumayag si Atelier na sumama kung si Dennis ang kasama, kaya't napangiti si Dennis. Ilang oras ang lumipas, dumating si Vivian na nakasuot ng magandang damit na parabang si Sherlock Holmes at excited na tinanong si Dennis, na nakapormal na rin, kung pwede siyang sumama. Pumayag si Dennis, at nangakong aasikasuhin ng mga babae ang mga bagay-bagay sa restaurant. Nang mga oras ding yun, lumabas si Atelier na nakasuot ng asul na damit, at lahat ay napahanga sa kanyang kagandahan. Sabi ni Dennis oras na para umalis, pero tahimik na nagsasabi si Atelier na ayaw niyang sumama, kahit alam niyang kailangan, at paulit-ulit na sinasabi na ayaw talaga niyang umalis, na ikinatuwa ni Dennis dahil yun na ang pinakamahabang sinabi nito sa buong buwan. Habang hinahaplos niya ang ulo nito at tinitiyak na lagi siyang nasa tabi nito, tinanong ni Stevens ang dalaga kung handa na sila ng mga katulong niya, na ikinainis naman ni Dennis kahit alam niyang mas mababa ang kanyang katayuan. Sa huli, umalis na sila at masayang nagpaalam ang mga babae ng ligtas na paglalakbay. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay gamit ang karawahe, sa wakas ay nakarating sila sa Kapitolyo, at si Vivian ay sumilip sa bintana, namamangha sa lungsod na parabang isang taga-probinsya. Samantala, si Dennis ay hindi mapakali sa pagbabalik sa Kapitolyo, pero napawi yun ni Vivian nang madaanan nila ang Black's Restaurant, na kilala bilang pinakamagaling sa Royal Kapitolyo, at kahit gusto ni Dennis na huminto at kamustahin ang matandang kaibigan, parabang hindi na niya ito kayang harapin. Maya-maya pa'y nakarating sila sa Houseworks. Kung saan sila'y sinalubong ng puno ng mga legal officer at nagpakilala bilang siyang mangangasiwa ng kanilang kaso, at nagpakilala naman si Dennis bilang mula sa Ateliers tagapag-alaga. Pagkatapos noon, pumasok sila sa loob, kung saan ipinaliwanag ni Sestapich na kakailanganin niyang suriin ang dugo ng dalaga. Halos manghina si Atelier nang makita niya ang hiringgilya sa kamay ni Stevens. Habang papalapit ito, paulit-ulit niyang sinasabi na nakakatakot ito, na parabang sirang plaka, at nang tusukin na siya sa braso, bigla siyang bumagsak na parang lobo na nawalan ng hangin. Habang buhat-buhat siya ni Dennis, sinabi ni Sestapich na pupunta na sila sa korte, pero iniwan siya ni Dennis kay Vivian at sinabi sa abogada na gusto niyang maunawaan ang sitwasyon ng dalaga para malaman kung paano niya matutulungan ito. Sumang-ayon si Sestapich at ipinaliwanag na ang kanyang ama, si Sir Famas, ay isang dalubhasa sa magic ng hypnosis at may mga kakaibang uri ng mahika na namamana lamang sa dugo. Nang marinig yun, napagtanto ni Dennis na si Atelier ay nagmana rin ng kapangyarihang kontrolin ng isipan, at ipinagpatuloy ni Sestapich na marami ng buhay ang nailigtas ng kanyang ama gamit ang kanyang kakayahan, ngunit pinagnakawan siya ng kanyang kapatid dahil sa inggit para makuha ang magandang asawa nito at ang posisyon bilang pinuno. Sinabutahe rin ito ang reputasyon ng isang dalaga sa pamamagitan ng pagpapanggap na ito ay isang anak sa labas upang sirain ang buhay nito. Ngunit si Sir Famas ay matalino, at may iniwang testamento,
kaya naman pinayagan ng hukuman na gamitan ng mahiwagang bagay ang dugo upang mapatunayan ang kanyang pagiging tunay na tagapagmana. Pagkatapos ay nilagyan ng lalaki ng isang patak ng dugo niya ang mahiwagang globo, saka nilagyan ng patak ng dugo ni Sir Famas, na ligtas na napanatili ng hukuman, at ipinaliwanag na ang namumuong kristal na hugis bulaklak ay patunay na magkadugo sila. Pagkatapos noon, inulit niya ang pagsusulit gamit ang dugo ng kanyang ina, si Elisa, at magkapareho rin ang resulta, kinukumpirma na si Atelier nga ang kanilang anak. Nakita ang matibay na patunay na ito'y nagpasaya kina Dennis at Vivian, pero si Atelier ay mukhang malungkot pa rin. Sinimulan na ng hukom ang pagdinig sa harap ng dalawang panig, at agad na nang husga si Sir Joseph, tiyuhin ni Atelier, kay Dennis. Naalala ni Dennis na isa si Sir Joseph sa mga kliyente ni Captain Vigo at sinabihan niya ito na magbabayad ito sa pananakit sa kanyang anak. Nang mga sandaling yun, binalaan ng hukom si Dennis, tinatawag siyang Dennis Blacks, at napansin ni Vivian ang sikat na pangalan. Pagkatapos noon, nagsimula na ang pagdinig at binasa ng hukom ang habilin ni Sir Famas na nakasaad na si Lady Atelier ang tunay na tagapagmana ng pamilya, anak ng kanyang asawa, kaya siya ang nararapat na magmamana ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, samantalang si Sir Joseph na kanyang kapatid ay ang mga aklat at lihim na kaalaman lamang ng pamilya ang tatanggapin. Pagkatapos, isang matabang maharlika ang tumayo at sumang-ayon na anak siya ni Sir Famas, ngunit sinabing hindi siya karapat-dapat maging tagapagmana dahil ang kanyang ina ay isang hamak na babaeng alipin lamang. Kasunod nito, si Sestapech ay agad na sumagot na ang ganitong kalokohan ang dahilan kung bakit silang lahat ay nagtipon upang mapatunayan ang pagiging tunay na anak ng dalaga at maiwasan ang anumang pag-aalinlangan. Subukin ang kalooban, ngunit nakangisi lang si Sir Joseph at tinawag itong pag-aaksaya ng oras, kaya't lubos na nagalit si Dennis. Pagkatapos noon, nilapitan ng malaking doktor si Atelier, kaya't lubhang natakot ito at mahigpit na kumapit sa manggas ni Dennis. Marahang inaliw naman siya nito habang kinukuha ng doktor ang dugo niya. Pagkatapos noon, sinabi ng hukom sa lahat na pumili ng isang patpat sa garapon para malaman kung sino ang gagamit ng mahiwagang bagay, para maiwasan ang anumang pandaraya. Matalim na tinitigan ang garapon, unang kumuha si Dennis ng patpat, ngunit hindi ito ang pula. Pagkatapos, isa-isa silang nagsitanghal, at si Stevens ang napili. Sumunod, ang matandang butler ay kinabahan at nanginginig habang umaakyat ng hagdan. Una niyang nilagay ang dugo ni Atelier, pagkatapos ay ang dugo ng ama nito, at nagkaroon ng tugma ang kristal. Nakahinga ng maluwag si Dennis, ngunit nang idagdag ni Stevens ang dugo ng ina nitong si Elisa, ang kristal ay pansamantalang nabuo lamang bago natunaw at naging maitim na likido. Nagulat ang lahat sa silid habang si Sir Joseph Smugly ay nagsabi na sinabi na niya na sayang lang ang oras, at iginiit ni Sestapech na mayroong pagkakamali kaya humiling siya upang ulitin ang pagsusulit, ngunit ang hukom ay tumanggi. Ipinahayag ni Sir Joseph na pinatutunayan nito na ang kapanganakan ni Atelier ay isang pagkakamali ng kanyang kapatid, na lubhang ikinalulungkot niya. Pagkatapos, nagpa siya ang hukom na kalahati lamang ang katotohanan sa testamento, kaya mamanahin ni Sir Joseph ang kayamanan at kapangyarihan ng House Workstot, samantalang mamanahin naman ni Atelier ang mga aklat at mahiwagang kaalaman. Ngumisi si Sir Joseph at sinabing sang-ayon siya, sapagkat nananatiling kahihiyan sa kanilang pamilya ang anak ng kanyang kapatid. Nang mga sandaling yun, napansin ni Dennis na palihim na may hawak na tela si Steven sa isang sugat. At hinampas ang mesa bago hawakan ng mahigpit sa kwelyo, inihayag na ginamit ng matandang lalaki ang sarili nitong dugo para magpanggap sa pagsusulit. Nabulunan ng butler habang inaamin na nangako si Lord Joseph na gagawing head butler ulit kung gagawin niya ang masasamang gawain, kaya pinarurusahan siya ni Dennis gamit ang kanyang kapangyarihan sa apoy at binitawan. Nakita iyon ng hukom at sinabihang tumigil sa paglapastangan sa batas, pero sumigaw si Dennis na ang mga tunay na lumalabag ay ang mga maruruming kriminal na nagmanipula sa loterya, nagpeke ng pagsusulit sa dugo, at naglakas loob pang pahirapan ng isang inosenteng babae matapos ang lahat ng pinagdaanan na nito. Habang nananalakay ang mga gwardya, nag-alab ang damdamin ni Dennis at ipinahayag niyang gagawin niyang abo ang mga taong umalipusta kay Atelier. Natakot pa nga ang mga gwardya, pero nang sumalakay sila dahil sa utos ni Sir Joseph, nag-alok si Dennis na ipapakita niya sa kanila kung ano ang matinding paghihirap. Subalit, pinigilan siya ni Vivian na nagtanong kung sino ang mag-aalaga kay Atelier kung siya'y magiging kaaway ng buong kaharian.
Pagkarinig niya noon, agad siyang kumalma at napatingin sa takot na mukha ni Vivia. Pagkatapos ng pagdinig, sinabi ni Sestapik kay Dennis na na-dismiss ang kaso, at pinagsisihan ni Dennis ang pagkakamaling pagsama kay Ate Liar. Pagkatapos, dinala niya sila sa silid-aklatan para makita ang mga kaalaman at aklat na minana niya. Sa loob, ipinaliwanag niya na dating silid-aklatan ito, pero ngayon ay mas parang imbakan na, bagamat maaaring may natitira pang mahahalagang bagay. Nakahakbang si Dennis sa isang sirang tabla at binilinan si Ate Liar na mag-ingat sa paglalakad bago pa ito maapakan ng isang magic circle at mahulog sa silong. Sa ilalim, natuklasan niya ang isang nakatagong silid na puno ng mga bundok ng aklat, at nang simulan ni Vivia at Sestapik ang pagbabasa, napagtanto nilang ang lugar na iyon ay naglalaman ng mga sinaunang aklat at grimoire na napakabihira na maituturing na pambansang kayamanan. Kumuha pa siya ng 2 libro, at ipinaliwanag na ang nawalang kasaysayan ng sangkatauhan ay nasa loob ng nakatagong silid na ito. Noong mga sandaling iyon, nag-isip ng malakas si Sestapik kung pinlano nga ba ng kanyang ama na ibigay ang tunay na kayamanan na ito kay Ate Liar mula pa sa umpisa, iniwan ang testamento at hinuhulaan na susubukan itong agawin ng kanyang sakim na kapatid. Tumawa si Dennis sa nakakatawang pangyayari at tinanong si Ate Liar kung ano ang gusto nitong gawin dito. At sinabi ng batang si Ate Liar na ibibigay niya ang lahat sa restaurant. Kinaumagahan, pagod na si Dennis sa paghihintay kay Vivian na nalate sa paggising, pero habang palabas siya, may nakasalubong siyang lalaki na pinigilan siya dahil magkamukha sila ni Dennis, pero iba na ang dating niya. Sumigaw si Dennis kay Vivian na magmadali, at sinabi ng lalaki sa harap niya na magandang pangalan yun bago niya pakawalan si Vivian. Bigla na lang, may lumapit na babae kay lalaking nasa dilim, si Fiorenza ang pangalan, tinawag niya itong Master Heath at tinanong kung sino ang batang yon, at sinabi ni Heath na siya ay kasama ng isang katapat na naikwento na niya dati. Pero hanggang dyan lang ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at kita-kits sa susunod.